Sinupalpal ni Senator Rodante Marcolita ang 5 80-80 at ipal na mga minority matapos nitong maghain ng resolusyon na naghihikayat kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na lamang sa ICC na tila ipinagkakanulo ng mga walang iya ang mismong kababayan nilang Pilipino na hayagang sinusuko ng mga kupal ang soberenya ng Pilipinas sa mga banyagang hindi man lang marunong mag-English at hindi gaanong marunong mag-interpolate ng batas. Warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para ano ka, sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na, kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya, nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensya na kakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig, sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Nanalis na ako. So, sir, Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Hindi nakaligtas ang mga bayarang media at ang mga nagdudunong-dunongang mga abogado na tila nabulag na ng sistema dahil sa pira kung saan pilit binabaluktot ng mga ito ang batas na ayon sa kanila ay may jurisdiksyon pa di umano ang ICC sa ating bansa, gayong malinaw pa sa sikat ng araw na wala ng jurisdiksyon ang International Kangaroo Court simula noong kumalas tayo sa kanila. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila kayo eh. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Nang matanong si Senator Rodante Marcolita kung mas lalo bang naging solido ang samahan at paninindigan ng Brave 13 matapos ang naging insidente sa Senado kung saan nagkaputukan dahil sa pagtatangka ng NBI na arestuhin si Senator Bato, ay ito ang diretsahang naging sagot ni Senator Rodante Marcolita. Isa na after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung na-solidify yung samahan ng after nung 13. what At happened nakonsensya ba si Senator Miken? I don't know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. Paano mo i-disregard yun? Kaya mas masawal pa kay Judas yung maghuhudas sa amin.
Ito naman ang naging reaksyon ni Senator Rodante Marcolita sa mga kritiko na pilit silang inaakusahan na sila ang may pakana o stage di umano ang naging insidente sa Senado upang makatakas si Senator Bato. Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba? Nung nagputukan. Oo, kaya lang, nakaupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukukos kami, in-extend namin ang kukos dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakalahati. Bigla nga, may putukan na, Diyos ko ka. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Sir, was the Senate really under attack during the time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yun? At sasabihin pa, meron daw, ano raw, may kinukuha susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang DI?